Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So late na kami nakadating ni Marvin, mga 5:30 na ata kami dumating dito sa bahay. Tapos maggagawa ako ngayon ng dinakdakan. May bisita pala kami. Kakadating lang nila na last week sila dumating. So niready ko na yung mga ibang gagamitin. So meron tayo nito, siling haba, sile, binili kahapon noon. Mayo. Itong mayo ko nilagyan ko na siya guys ng calamansi. Kasi ito yung pork ko. Tapos naggawa din ako ng minahalang. Oo, maggawa ako ng minahalang guys. So, start na ako maghiwa-hiwa. Ayan na guys. Bali naka-ready na siya. Pero meron pa ako nilulutong pork doon. Tapos ito yung mayroong calamansi, nor seasoning, mayo, saka vinegar. Tapos, ito yung siling haba ko. Ito yung wala kasi akong, hindi kami nakabili kahapon ng sili na na pula kasi ang mahal. So, ito na lang green din ang binili ko. Tapos, ayun na yung sibuyas. Tapos, magre-ready din ako para dun sa aking minahalang. Magmiminahalang ko para matikman din nila. Guys, ito na rin yung ribs. Hati-hatiin ko na siya para ma-start ko na rin maluto. Tapos, yan. Nahalo ko na. Hindi ko pa ito halong-halo. Ako nahaluin kasi lalahok-lahok na lang yan. Guys, dapat yung ihaw kaso hindi ko, wala naman kami pang ihaw kaya prito na lang siya. Okay na yan. Simulan ko na guys. Ayun guys, may hati na akong bawang, sili ulit, tapos nahati ko na uli itong ribs. So magi-start na ako dito. Ba? Ito hatiin ko na ulit. Para mahalo-halo ko na siya guys. Okay, ilagay na natin. Kakaunti na lang pala to guys. Hindi ko na nakakunti na lang pala. Hindi, okay lang yan kahit madami. Madami yung ating mga sibuyas, sili, tapos kakaunti lang pala yung ating karne. Okay lang yan. Tapos itong mansas natin. Crispy dinakdakan. Mukha namang masarap guys. Alo. Ito pala. Nakalimutan ko na to. Wait lang. Gagawa na tayo ng minahalang. Yan na, nilagay ko na yung ribs. Pagawin ko nga, ayusin lang natin. Ayan, nilagyan na natin ng Mang Tomas guys. Papakuluin na lang natin. Tapos lagyan ko pa yung todo at oyster sauce. Ayan, meron ng oyster sauce. Oyster sauce saka toyo guys. Ang aking paboritong minahalang. Ang luto ni Papa. Matatapos na to. Yan guys, nag-ready na si Marvin ng aming kakainan. Dinakdakan. Tapos to, wala pala kaming juice. Wala kaming maanong juice. Hindi kasi kami bira lang kami bumili ng juice. Pero meron kami dyang wala rin pala makikita sa rep. Tingnan nyo guys, sobrang dami pa namin dito mga lulutuin, no? May mga isda, chicken. Tapos beef. May beef pa kami dito. May hotdog pa. May bacon. Hanggang next month na yan sa September. Kasi ang dami namin na grocery. Tapos may chicken pa pala kami dito. Tapos nandito yung sili, talong, kamatis, bok choy. Yung bok choy ko. Bok choy. Magsisinigang ako sa isang araw. Ayan, ayusin natin. Ito yung, maubos mo na yung syrup, syrup pang waffle. Ano to? Chicken. Chicken din to, guys. May isang buo pa kaming chicken. Ito yung tinapay, tapos tuyo. Ang dami pa ng tuyo namin. Magtutuyo ako next week.
Check natin yung aking nilulutong minahalang. Bango. Mausok-usok na. Malapit na to. Guys, nagpalit pala ako ng damit at t-shirt ako kasi sabi ni Marvin, wag daw ako magsando kasi may bisita. Dapat daw naman maayos yung tsura ko. So, inihintay na lang talaga natin yun. Sabi ni Marvin, ang sarap talaga nung dinakdakan mo eh. Seryoso? Oo nga, masarap. Baka ikaw lang nasasarapan. Punas. Nag-lip tint din ako para hindi tayo putla. Pero hindi na ako nagkilay, guys. Sakit na paso ako. Yan o, namumula-mula. Gutom na din ako. Kakagutom pala yung amoy. Grabe. Guys, si Barbie, paunahin ko nang kumain kasi maaga pa siya gigising mamaya. Alas 4 yung pasok niya. So, gigising na siya ng mga 3 ata siya gigising. Pero, minsan daw nagigising na siya ng 2:30 kaya kakain na siya. Pag ganyan, pasok niya 4 AM, talaga natutulog siya ng maaga. Guys, alas 8 pa lang tulog na si Marvin. Alas 8, alas 7. Kasi mag-aalas 7 na din. Tapos sabi niya, una na akong kain. Ikaw na lang muna makipagkwentuhan. Sa susunod na lang ako. Sabi ko, sige. Kain ka. Sige, kumain ka na dun. Gutom na din daw siya at maagap nga bukas. Sabi ko, sige, una ka na, sabihin ko na lang kalakuya na na ikay hindi makakaharap gawa nga ng tutulog ka ng work. Kasi kanina maagap din yung pasok niya. Tapos alas 6 yung agap na gumising. Kasi 1.5 hour yung biyahe niya. So gising na siya ng before 4. Gising na siya before 4. Tapos bukas na magigising naman siya ng before 3. Oo nga, 2:30 nga siya nagigising nga, sabi niya nga pala kanina. Agap no guys, wala, yun talaga, tiis-tiis lang muna. Pag naman kami, baka lumipat kami sa North York. Pag nakakuha siya ng full time na doon yung pero kung sa Scarborough lang, hindi kami lilipat. Dito pa rin kami kasi nga mura, 1,000 lang. Gawa yung ibang bahay, 1 to 1.5, wala pa dun yung tubig, kuryente guys. Balak namin mag-basement tapos iniisip namin, ang laki ding mawawala sa amin pag nag-basement. Dalawa pa lang naman kami. Mas makakaipon kami pag ganito lang 1,000 lang ba. Tapos may garahe naman din. Pwede kami mag-park ng sasakyan dyan. Wala namang nagpa-park. Kasi yung dating nakatira dito sa baba, may kotse, umalis na. Kaya bakante yan. Mahaba yan. Mapahaba. Kaya pag nagkasasakyan kami dyan na lang guys. Pero matagal pa yan. Wala pa sa isip namin pagsasasakyan kasi hindi pa yun kaya ng budget namin. Unahin mo na naman magbayad ng utang guys. So baka November bayaran na tuition ni Marvin. Budget nga kami kasi ngayong buwan malaki yung nagastos namin, lumampas doon sa 350, di ba yung amin? Lumampas siya, umabot siya ng 400 plus. Basta i-share ko sa inyo kung ano yung mga binili namin. Sa katapusan, pag nagbayaran na lahat ng mga bills namin, bayaran na kasi uli sa katapusan. Pero kahit lumampas siya ng 400 plus, ang dami pa rin namin dyan mga grocery ng mga food na pang-ulam hanggang next month. Ang dami pa guys. Kaya sabi namin, parang ganun din kasi ang dami. Kasi nga nitong namili kami ng mga ingredients, mga asin, bili ng... Basta ang dami namin mga binili kasi mga naubos na yung mga garlic powder ko, mga harina. Basta yung mga ganyan, mga toyo, ketchup. Siyempre malalaki din yung binibili natin guys. Kaya malaki na gastos namin. Pero yun namang mga yun, pang matagalan naman tulad ng mga asin, pamienta, yung mga ganyan. Kaya okay lang. Rinig ko na kumakain na si Martin. Puntaan ko nga, tanong natin kung masarap talaga yung kinakain niya. Sira na naman ang diet. Lang? Kakalagay lang niya, punong-puno kanina. Hindi ka kumain kanin. Oo, naman ang bebe ko. Hindi ka, ano kinakain mo doon? Tamo, sira ang diet. Atakawan mo. Punong-puno, nung lumabas ka kanina, ang taas niya, ang taas ng kanin mo.
Eh, di Ano masasabi mo sa niluto ko? The best. Sinagaya mo yung S ko. Ang sarap ba? Sarap? Pakita mo kung gano'ng kasarap. Pakita yung pagkain. Hindi yung kanina hinihimod mo yan. Hinihimod yung sabaw eh. Yung sauce. Sarap. Hindi, himodin ko pa. Kaya mo na. Guys, nag-alis na sila kuya. Hindi ko na na-video kasi nagdaldalang kami. Taga Batangas sila. May dali sila sa aming tuyo, oh. Wow, tinapa. Gusto ko to. Ayan, gusto ko yan. Tapos ito yung sinabi ni kuya na ano, baka daw may ipapadala. Ako, noong una, sabi ko, wag na sana kasi nahiya ako. Ay, sabi wag daw mahiya. Guys, ang dami namin pinagkwentuhan nila kuya ate. Ay, nalimutan ko ang pangalan. Basta, ano kasi lang si kuya, nag-message siya sa akin sa Instagram ko. Sakto nabasa ko din kasi bihira lang ako mag-Instagram. Mag-IG talaga. Tapos sabi ni kuya, bago daw siya manood sa TikTok, kung napapanood na daw nila kami sa sa YouTube. Tapos yun, kwentuhan. Tapos sabi ko nga ay, ganun, sabi ko, ganyan din kami kuya. Sa YouTube lang din kami nakanonood. Pero yung iba namin napanood na YouTuber, ang layo nung mga sinasabi nila nung dumating na kami. Syempre parang yung sabi nila masaya. Basta yung parang ang sarap ng buhay na walang hirap, parang walang hirap na maranasan. Ang dali ng ganito, galing ganyan. Tapos sabi ni kuya, oo nga, sabi, oo nga, ngayon nga, nararanasan na namin yung reality dito eh. Sabi niya ganun. Tapos, ito nga yung pinasabay. Tapos, nagkwentuhan kami. Kasi si Kuya, same sila ng kurso ni Marvin, Electrical Engineer Technician din siya dito. Bali, dapat kaklase sana siya ni Marvin. Kasi, na-late yung misis niya si ate. Na-late nag-asikaso. Na-approve siya February. Si Kuya, na-late din yung approval niya. Eh yun, sabi ko, ay kuya, magtanong ka lagi kay Marvin pag may mga pa. Tapos sabi ni kuya, iniisip lang daw niya ay yung sa math daw. Tapos alam mo, aircraft ata yung tinapos niya sa Pilipinas. Tapos technician siya. Next no, naging technician daw siya. Tapos nung nagka-pandemic, naging dental assistant daw si kuya. Tada! Nandito yung pang ko to, parang pang taas ng pilik. Ayan, pinabili ko to. Kasi gusto nga mag-business ng ganito, magpa-practice ako pilik, magtaas. Eyelash lift na may tint, ganon. Tapos yun, ayun nga, nung sinabi nila ate taga Batangas daw sila, kaya ang dadaldal din nila kapag usap din kami. Ang haba ng usap namin. Ang tipong pagkikipagkwentuhan namin, parang tatagal na namin magkakilala. Dire-diretso habang kumakain kami, kwentuhan kami. Tapos si kuya, ang gusto daw sana niyang kunin, culinary. Kaso daw, wala na daw available na culinary. Tapos kung sabi ko, bakit di ka nag-dental assistant kuya? Ang ganda kaya ng dental. Ay, sa Seneca daw kasi meron, wala sa Centennial. Ay, sa Seneca ang mahal daw kasi private. So, private pala yun, kuya, oo. Tapos yun, pumunta sila sa school para mag-ask kung pwede pa siyang mag-ship sa culinary. Sabi ko, ay, sakto kuya sa culinary kasi meron din kaming kakilala. Kababayan ko sa Mauban, culinary siya, kakagraduate lang yan itong June. Tapos sabi, ay, kaso nga, wala na daw slot. Eh, diretso ko na, sabi ko, diretso na kuya kasi maganda naman yun. Maganda naman yung course lang yan. In demand yun kasi 2024, 2025 madaming magre-retired na mga madaming magre-retired na mga engineer dito sa Canada, mga technician, ganan. At least abot ka pa doon kuya. Sabi ko, nga sige. Pag may katanungan ka kay Marvin, chat ka lang. Sige, add ko si Marvin, sabi ni kuya. Ay naku, dami namin chika. Tapos sa mga kasama nila kuya daw din doon, mga international student din. Tapos yung lahat ng kasama nila doon, puro lalaki kaya nag-aaral. Tapos babae ang open work permit. Sabi niya, uso pa rin dito, no? Sabi, tawanan kami. Sabi ni Marvin, baliktad na ngayon eh. Lalaki na nag-aaral, babae nagtatrabaho.
Tapos yun, dami naming chika-chika. Just sa susunod na lang uli kami magchichikahan. Kasi si Marvin, nagpaalam na din, gawa nga na maagap nga siya. Si Marvin, sabi niya tutulog na daw siya. Nung lumabas na ako ng narinig niya ang lakas ng boses. Ang lakas ng boses ko nung dumating sila kuya. Tapos dito na, pinapasok ko na sila kuya. Si Marvin biglang lumabas kasi narinig na electrical technician daw pala. Tapos hindi nakipagkwentuhan si Marvin. Ako, kwentong-kwento rin ako. Tuwan-tuwa kami makipagkwentuhan ni Marvin. Babait nila kuya. Tapos sabi ko magkikita kay Marvin sa magkikita kay ni kuya sa school. Kasi nga diba. Tapos si ate, buti na lang si ate nakakuha agad ng work. Kasi yung kasama niya dun sa boarding house nila, tinitirhan nilang apartment, supervisor daw doon sa fast food. Tapos yun, naipasok daw siya, tapos para ma-promote na din daw na manager. Open work permit din daw yun, tapos yung lalaki nag-aaral. Parang graduating na din ata yung asawa. Lambot ng buhok ko ngayon. Tapos wala masyadong bewang yung buhok ko, hindi tulad ng mga nakaraan talagang ewan ko, may time na ang ganda ng ayos ng buhok ko, hindi sobrang ng buhok ko, yung, diba nakikita niyo yung buhok ko, parang ang ng buhok ko, ang laki ng mga bewa. Ngayon, bagsak na bagsak siya. So, ayun na si Marvin, kinuha niya na yung namin laundry, kasi Friday ngayon, laundry day. Kaya yun, inakyat na niya, kasi hindi ako pwede magbuhat. Tapos sabi ko kay kuya, sabi ni kuya, kulinary. Ang sabi ni kuya, iba pala dito, no? Iba palang mga lasa ng dito, kasi may yung pinsan daw ni ate, taga Aurora. Nagdala daw sila ng Milo, na kumpiska yung Milo, Magic Sarap, saka Nor. Sabi ko, talaga ate, nagdala rin kami Milo, saka saka, ang tawag dito? Saka yung, yung Magic Sarap. Kasi daw, nung bumaba daw sila, galing doon sa immigration, hindi daw sila binigyan ng permit nila. So, nung nakuha nila yung luggage nila, nag-ask sila dun sa baba kung saan makukuha yung working permit tsaka student permit. Tapos sabi nung parang di pa niniwala, sinabi na pinagluloko nyo ata ako. Parang ganun ata, parang ginojoke nyo ata ako. So, sabi niya, nagsasabi daw siya ng totoo, walang binigay. Tapos yung sinamahan sila sa taas, ayun, sinabi daw nung officer, do you know this guy? Sabi ganun dun sa isang officer. Tapos sabi niya, tapos yun, nalimutan ngang ibigay. Tapos, nung binigay lang yung work permit, tsaka student permit nila, pina-open daw yung mga luggage nila, yung maleta. Buti na lang daw yung dalawa nilang maleta, hindi na-open, kasi nandun daw lahat ng pagkain nila. Sabi nila ang higpit na daw pala ngayon. Sabi ko, nga ate, kasi nung amin kasi Pasko nag-Merry Christmas lang kami, ganyan. Ngayon, nag-open. Sabi ko, buti nga hindi kayo nagbayad ate, kasi yung ibang mga nakukumpiska na nagdadala ng bawal, nagbabayad talaga. Kasi napapanood ko sa TikTok, guys, mga Pilipino, ang daming gano'n, lalo mga sigarilyo, nagdadala sila ng sobra-sobra. Tapos, ayun, sabi daw kasi yung Milo may dairy din daw yon, kaya bawal din daw yon. Sabi ko, ay ganun. Sabi ko, buti pala napaswerte kami nung dumating kami. Ang nangyari, nagkaroon sila ng warning. So, every time na babalik sila to sa Canada, open na lagi yung mga luggage nila. Sabi ko, ganun pala. Sabi, oo. Sabi ganun ni kuya. Tapos, hindi pa daw sila nakakagala. Baka by next week daw sila gagala. Pero nung pagdating ata nila sa Aurora ata, Aurora nga ba ata, parang sinabi natin sa Aurora daw sila nung dumating sila. Sabi ko, ang galing naman. Tapos si ate, HRM tinapos niya, tapos nag-caregiver siya na kurso sa sa TESDA. Tapos sabi ko, ate, ba't hindi ka mag-apply sa mga healthcare, yung mga PSW, may ka? Ayun nga, kasi nung chinek namin yung permit ko, nakalagay bawal akong magtrabaho sa mga healthcare. Sabi ko lang, seryoso ate? Kasi di kami pwede, tas ganun. Parang may bagong policy na naman ng IRCC, kasi yung kasama namin na bagong dating din, nakalagay din sa permit niya na bawal siya magtrabaho sa healthcare. Sabi ko, iba-iba pala talaga palang paiba-iba talaga ang IRCC, kailangan i-check mo talaga.
Kaya nga sabi ko, sayang ate, kasi kapag healthcare ka, mabilis kayo mag-apply ng PR. Kasi in demand talaga dito sa healthcare. If caregiver siya, pwede siya mag sa mga retirement home, ganyan. Sabi nga, oo nga, kaso hindi kasi talaga ako pwede, sayang, no? Sabi ko, oo, sayang. Ako nga, yun nga, naghahanap ako ng caregiver, PSW, na hindi nila kailangan ng experience. Pagtsatsagaan ko talaga siya. Sabi ko, willing to learn naman ako, kumbaga ba. Sabi ko, sayang talaga. Kaya dapat guys, pag dadating kayo dito, i-check nyo, ha? Check nyo yung permit nyo kung anong nakalagay. Kasi kami hindi namin chinek nun. Pero i-check ko yung akin. Pero hindi kasi, yung mga kasabayan namin, yung kakadating lang nga dito ng May, yung iba nga buntis eh. PSW sila, nagpi-PSW sila. Mas nauna naman kami. So, ibig sabihin, pwede rin ako sa healthcare magtrabaho. Tapos sabi ni ate, pagkatapos ni kuya, gusto na rin daw niya mag-aral kasi syempre, para nga daw makakuha din siya ng trabaho. Sayang kay kuya, dental assistant, para naman yung gusto ko din kurso na kunin. Kaso pala, mahal pala yung tuition din ng ganyan. So, ayun lang guys, magpapaalam na ako, bumababa ako, nag-i-split ako. Si Marvin kasi tulog na, tapos ako maghuhugas lang ako, tapos matutulog na rin ako guys. Tuya! Tuya. Ito tapa. Ito lagi ko tong kinakain. Na may toyo. Ito yung inuulam namin nila mama eh. Na may kasamang pulang itlog. Pag-aaralan ko nga kung paano gumawa ng pulang itlog. Kasi namimiss ko na yung pulang itlog. Mahal pala ng pulang itlog. Dito isang piraso, $2. Gawa na lang ako. Pag-aaralan ko na lang kung paano gumawa sa. Yun lang guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Sinunok ako. Bye-bye! Like nyo rin po yung Facebook page ko ng Crystal Larita. Bye!